Kung makadalawa araw ako kuya, may 500 na ako kuya. 500 sa loob ng 2 araw? Oo kuya. Siya si Ate Angel, ang isang katutubo na napadpad dito sa Isabela. Bigas pa lang magkano na ngayon? 1,250 kuya. Oh, di ba? Paano magkakasyahan yung 250 na yun? Si Gomer ate ay nasaan ngayon? Sa kulungan. Basta sinabi na lang kuya na kunin namin si Gomer, sabi nila. Yung nga sabi mo na nandito si Kuya Gomer, mahirap na, ngayon pa kayang wala. Lalo pa akong nadurog nang malaman ko na pati pala ang kanyang mga anak ay hindi mo lang nakapag-aral. Ito ba mga bata nag-aaral? Wala kuya. Ay, hindi sila nag-aaral? Pati si Hindi rin? Hindi rin kuya. Yala. Dito sa isang sulok o liblib na lugar, sila nakatira. Na kung makikita natin sa video na ito, ay halos 3-4 lamang sila na pamilyang nakatira dito. Kung kaya't upang marating ang lugar na ito ay kinakailangan namin maglakad ng halos 2 oras. Nadat na namin na mag-iina na ito na nagluluto ng kanila daw pananghalian, ngunit wala pang kasiguraduhan sa kung ano ang pwede nilang maulam. Mga kabayan, magandang araw po sa lahat ng mga viewers natin all over the world. Maging sa Facebook, maging sa YouTube natin, magandang araw po sa inyo. Ngayong araw ay nandito kami sa San Mariano, Isabela. Matapos nga yung halos oras din na nilakad namin, darating namin itong barangay na ito. At may nakilala kami dito ng isang ina na sobra din ang kanyang paghihirap sa panahon na ito. Kaya samahan nyo kami na alamin natin yung kwento ng buhay niya at kung bakit ba siya ay sobrang nalulungkot din sa panahon na ito. Tara po. Ate, anong pangalan mo pala? Angel kuya. Ha? Angel kuya. Si Ate Angel. Okay. Ate Angel, ilang taong ka na? 26 kuya. 26 ka pa lang pala? Oo kuya. Oh, bata pa pala si Ate Angel, Bali, ilan po ang naging supling nyo? Ilan ang naging anak ninyo? Kay Gomer kuya? Yung asawa ko? Oo. 2 lang kuya. Ibig sabihin, ilan ba ang anak mo? Talaga, lahat-lahat? 3 lang kuya. 3. Yung isa, showman ni Kwan yung kuya. Yung panganay mo na babae? Namatay yung babae na anak ko kuya. Namatay yung asawa ko kuya. Yung tatay niya. Okay. Tapos, ilang taon itong anak mong babae nung makilala mo yung ama nitong mga bata? 4 pala kuya yung ngipin niya kuya. Nag-aasawa kami kay So, ibig sabihin, may 4 na siyang ngipin ng mga panahon na yun. So, mga 3 to 4 years old. Ano? Oo kuya. Ito yun. Ito yung anak mo. Halika na. Ano pangalan niya? Joanna kuya. Joanna, halika, sama ka sa amin. Dali. Upo ka dun sa katabi ng kapatid mo. Mabait ang anak niya. Ang sunurin. Okay. Okay lang ba sa iyo na magtanong kami sa iyo ng mga ilang katanungan? Ayos lang? Ayos lang kuya. Okay. Ngayon po, Ate Angel, ano muna ang pangalan ng pangalawang naging asawa mo? Joshua kuya. Si Tatay Joshua. Oo kuya. Siya ay ilang taon? Kuya? Ilang taon siya? Ilan ang taon niya? Ikaw 26, siya ilan? 35 yata kuya. Mas matanda siya sa iyo, Oo kuya. Ang gap nila halos nasa 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 ba? Oo kuya. 9 years ang gap nilang mag-asawa. Okay. Parang napapansin ko wala siya dito. Asan siya? Sino kuya? Ang asawa mo? Asawa ko na. Ito, si Joshua nasaan? Namatay kuya. Pinatay niya yung kapatid niya kuya. Hindi, si Joshua yung tatay nitong dalawa? Ay, si Gomer yung kuya. Gomer. Oo kuya. Yung, Kala ko si Joshua. Si Joshua yung namatay. Oo kuya. Si Tatay Gomer ay ilang taon? Di ba 35 si Joshua, ikaw 26, si Gomer ilan? Sa pagkakatanda mo, 30 plus ba o 20 plus lang din? Hindi ko alam kung anong taon si Gomer. Kung ilang edad niya, Oo hindi kuya. mo alam. Pero sa tingin mo, mas matanda siya sa'yo? Oo kuya. Okay. Alin mas matanda sa tingin mo, si Joshua o si Gomer? Gomer. Oo kuya. Sino mas matanda? Si Gomer. Oo kuya. Okay. Tapos, Kung si Joshua pala ay may edad na 35 years old nung namatay at mas matanda si Gomer,
Mas malaki yung agwatan ninyo ng edad. Ano? Oo, kuya. 28. 38. 28 daw, kuya. Ay, di. Mas bata siya kay Joshua. Ay, oo, kuya. Okay. Pasensya na mga kabayan. Medyo nahihirapan lang kasi mag-Tagalog si Ate Angel. Alam niya naman, syempre, Ilocana. So, hindi sila sanay mag-Tagalog. Pero sabi ko nga, na okay lang ba sa abot na makakaya mo na makapag-Tagalog sa amin, ano? Oo, kuya. Okay. Si Gomer, ate, ay nasaan ngayon? Nandun sa Ilagan, kuya. Sa kulungan. Sa kulungan. Oo, kuya. Gaano nakatagal na nakulong si Kuya Gomer? May ilang buwan na? Taon ba o buwan? Okay, siguro Wala. hindi lang buwan. Kung hindi taon na nawala dito. Okay. Hindi ko alam kung pwede kasi nating pag-usapan ang reason kung bakit hinuli, pero mas mainam siguro na wag na lang nating alamin. Hindi ko alam, pwede ba yun, Tay? Pwede mo ba sa amin ibahagi kung ano yung possible o posibilidad kung bakit hinuli si Gomer? Hindi ko alam, kuya. Kung anong dahilan nagkuhan siya. Dinampot nila. Basta't dinampot na lang nila dito. Oo, kuya. Di ba dapat kapag dinadampot ang isang tao, ipinapaliwanag muna ng pulis o kung sino man ang dumampot kung ano yung kadahilanan kung bakit siya dinadampot? Basta sinabi na lang, kuya, na kunin namin si Gomer, sabi nila. Wala silang pinaliwanag? Wala, kuya. May pinakita ba silang warrant of arrest? Meron, kuya. Hindi ko alam yung mga tao na binabasa nila dyan. Binasa sa inyo yung warrant of arrest? Oo, kuya. Binasa nila sa niya. Sa harapan niya, kuya. Oo, gano'n naman talaga dapat. Yun yung proper way. Babasahin mo kung ano yung warrant of arrest. Siguro hindi lang masyado nila na naunawaan. Kasi nandoon yun kung ano yung bakit ka dinadakip. Kasi dapat yan may rason. Paliwanag mo bakit ka namin kailangan dakipin. Nandun yun. So, okay, medyo sensitibo siguro itong dahilan kung bakit dinakip ang kanyang asawa na si Tatay Gomer. Ano ba ang trabaho ni Tatay Gomer nung nandito? Kalsada, kuya. Construction, Oo. tagagawa ng mga kalsada. Oo, kuya. Noong mga panahon po ba, Nanay Angel o Ate Angel, na nagtatrabaho po dito si Kuya Gomer, kayo ba ay nagtatrabaho din? Oo, kuya. Nagtatanim din ng ganyan ni mais, kuya. Ibig sabihin sa bayan kayo na nagtatrabaho, sabay kayo. Hindi, kuya, dyan sa kuya. Oo nga, ibig ko sabihin, nagtatrabaho si Gomer sa kalsada, Oo. ikaw naman nagtatrabaho din. Oo, kuya. Paano itong mga bata, saan iniiwan? Doon, kuya, kay nanay nga, bakit? Bianan mo. Nanan, kuya. Anong pangalan nito? Lahari, kuya. Itong isa, Gregorio, kuya. Gregorio. Abo, pang matanda ang pangalan mo, Gregorio ah. Siya naman, anong pangalan? Joanna, kuya. Si Joanna. Okay, kayo po ba anong lahi talaga? Kasi di ba ang Ilocana may iba't ibang pinanggalingan. Sa kayo, Lucano, kuya, mit lang. talagang dito talaga kayo sa San Mariano. Oo, kuya. Ibanag. Banag, mit lang. Okay. Ayun yung ibig ko sabihin kasi ang Ilocana sa pagkakalam ko, may iba-iba din yung pinanggalingan. May lahi yan na tinatawag sila iba-iba, kumbaga. Okay, ibanag, di ibig sabihin mas malalim yung ano nila. Pag Ilocana niya ng salita, kumpara dun sa words na binabanggit madalas ng mga tao dito sa San Mariano, mas malalim sa kanila. Sa ibanag. Okay, Ate Angel, paano yan na ngayon? Wala si Kuya Gomer. Ako wala pa, kuya. Maghahanap ng namin. Pagkain namin. Nung nandito si Kuya Gomer, mahirap din ang sitwasyon ninyo. Oo, kuya. Eh di lalo na ngayong wala siya. Lalo na ngayon, kuya. Maghahanap ng pagkain namin. Kung ano na ba yan. Ang basto namin. Hindi naman kayo nakaranas na nagugutuman. Meron din, kuya. Nito mga panahon na wala na si Kuya Gomer, Oo, kuya. anong ginagawa niyo kapag ganun? Magkon kami, kuya, ng ganyan, saging. Nilinta namin. Iyak sa ate, okay lang yun. Alam ko, mahirap talaga kapag walang katuwang sa buhay. Yung nga sabi mo na nandito si Kuya Gomer, mahirap na, ngayon pa kayang wala. Di ba? Oo, kuya.
Ano yung naranasan ninyo na gutom nang wala si Kuya Gomer? Anong pagkain ang meron kayo? Saging kuya, at saka ako kuya, ganyan kamuting kawi kuya. Yun ang kinakain nyo lang? So kuya. Grabe naman. Saging at kamuting kahoy na lang ang kinakain. Oo kuya. Kung may hanap ako ng pera kuya, bibili ako ng bigas dyan sa kwan kuya. Sa tindahan kuya. Pero kung wala, magtitiis na lang sa ganun. Oo kuya. Alam niyo, sa totoo lang si ate, napansin ko sa kanya, batak din si ate sa trabaho. Kasi alam niyo yung mga braso ni ate, nagkaroon na nga siya ng mga muscle kasi nga dahil sa trabahong ginagawa niya dito. At saka mahirap kasi sa isang magulang ang makita yung mga anak mo na alam mo yun, nagugutuman, tapos kumakain ng kamuting kahoy na dapat kanin ang nilalaman sa sikmura. Nakikita niya yung mga anak niya na kamuting kahoy kinakain. Masakit sa puso talaga ng isang magulang yun. Paano yun ate? Ano bang paraan para mailabas si Kuya Gomer? Ano bang hinihingi sa inyo? Tulong kuya Na ano ba, may pinapapiyansahan ba? Oo kuya. Magkano doon pinapapiyansa? 60 kuya. 60,000 pesos Okay. para mailabas si Kuya Gomer. Okay. So, tayo hindi natin alam kung anong rason, no? Pero ikaw na lang tatanungin ko, sa pagkakakilala mo sa asawa mo, anong klaseng asawa si Kuya Gomer? Isa bang mabuting tao? Mabait yun kuya. Mabait siya na asawa? Oo kuya. Ikaw ba kahit kailan nasaktan ka ni Kuya Gomer? Hindi kuya. Hindi niya ako sasaktan yung kuya. Totoo yan. Oo kuya. So, doon pa lang kasi malalaman na natin kung hindi siya mabuting ama o mabuting asawa kay Ate Angel kung siya ay sinasaktan. So, ibig sabihin hindi siya sinasaktan, mabuting tao yun. No, na kahit hindi natin anuhin. Ate Angel, kaya ako binabanggit ito sa vlog natin kasi malay natin may mga OFW tayo na makatulong na mailabas yung asawa mo. No? Gusto mo ba siya makalabas na? Gusto ko na kuya parang may maghanap ng pagkain namin kuya. May katulong ka sa paghahanap ng may ipapakain sa mga bata. Oo kuya. Grabe. Ito si grabe na ang dumi ng kanyang damit. Naglaro. Ito ba mga bata nag-aaral? Wala kuya. Ay, hindi sila nag-aaral? Yun. Pati si Hindi rin? Hindi rin kuya. Ayala. Bakit hindi sila nakapasok? Dahil sa hirap? Dahil sa hirap kuya, wala ako na bili ng kanila, gamit nila. Baon nila. Wow, naman. Pero dapat ito, lalo na itong babae, nag-aaral na itong mga babae dapat ngayon. Saan ba ang paaralan dito? Doon sa nursery kuya. Malayo yun dito? Malayo rin doon na kuya. Paano kung halimbawa papasok sa itong mga bata, paano sila makakapasok doon? Ano ang transportasyon nila? Lakad? Oo kuya, lakad. Ay, lakad? Oo kuya. Ay, grabe. Ang pagkakaalam ko yung nursery, yung dinaanan namin sa kalsada sa semento, yung daan pa ganun. Tama ba ako, tay? Ito palang palabas na to, napakalayo na nito. Kung sakaling mag-aaral itong mga bata, sino kasama nila pagpunta sa nursery? Ako kuya. Ikaw? Naranasan na ba nila mag-aaral? Hindi pa. Hindi pa kuya. Ikaw, awa naman. Mga kabayan, sana matulungan natin ito, lalo na yung mga bata. At maganda din sana kung matulungan natin mailabas si Kuya, Gomer kuya. Si Kuya Gomer, para na sa ganun may katuwang si ate sa paghahanap buhay. At maganda din sana may scholar itong mga bata para pumapasok sila. Sa nursery ba, may tuition ba doon? May tuition fee ba? Oo kuya. May bayad sa tuition doon? Meron din kuya. Tapos mga gamit itong mga bata? Oo kuya. Okay. Aabot pa ba kung mag-aaral itong mga bata ngayon? Hindi na siguro. Hindi na siguro kuya. Next year na. Oo kuya. Paano ba? Sige, ganito. Alam mo ba ang binabayaran sa eskwelahan kung magkano? Hindi. Hindi kuya. Hindi ko pa naranasan yun kuya. Kasi hindi mo pa naranasan pag-aralin sila. Oo kuya. Sige. Baka pwede tayong pumunta rin sa nursery. Subukan nating magtanong doon kung aabot pa ba itong mga bata sa pagpasok o sa susunod ng pasukan.
kung sa susunod na pasukan mga bayan ay pwede nating i-scholar itong hindi ko alam kung ito hindi pa to nag-aaral sigurado Hindi ba kuya? pero siya ilang taon na ito? 5 na kuya. Oh, 5 dapat ito kinder na. So pwede natin tong scholar, sagutin natin yung tuition tapos yung mga gamit nila. Pwede naman natin dito naman sa Tatay Billy, pwede naman tayo magpadala sa kay Tatay Billy. Tapos ng pambaon-baon nila. Ito naman mga bata sigurado ang baon nito kanin at ulam. 'Di ba? Hindi ito magbabaon ng maraming kailangan na maraming pera para kasi hindi uuwi ng tanghalian, 'di ba? Okay. O half day lang ang pasok. Half day lang kuya kung kon. Kinder kuya. Ilang taon na itong babae mo? 7 kuya. 7. So siguro mga na dapat to, grade 2. O tama, grade 2 kasi grade 1 6 years old. So grade 2 na ito dapat 7 years old. Hindi ako nagkakamali. So ito baka whole day na ito. Okay. Paano yun? Alangan naman susunduin mo ng tanghali yung isa para umuwi. Tapos babalik ka na naman para sunduin sa hapon yung isa. Kuya. Yun yung kailangan maisipan ng diskarte, no? Pero sige ate, sa ngayon, try naming magdaan sa nursery. Malayo ba yun dito tayo? Kasi importante ating edukasyon ng mga bata, no? Ng mga anak mo. Sige, gagawin namin yung best namin. Hindi pa naman ito malaki mga kabayan. Hindi naman malaki pang gastusan ng mga ganito nag-aaral. So, sasagutin natin kung sakaling kaya pang ihabol ngayon o kaya sa susunod na pasukan. Ito lang dito si Tatay Billy, pwede naman padaanin siguro sa kanila at pwede naman nilang daanan doon kay Tatay Billy kung sakali man. Ay bigyan natin din ng mga gamit itong mga bata. Pero ang importante nga, sana matulungan tayo ng mga kabayan natin na mailabas din si Tatay Gomer para sabi ko may katuwang na si Ate Angel sa pagtatrabaho. Kasi ang hirap nga naman ng single parents, lalo na kung nandito ka sa ganitong sitwasyon. Mabuti na lang kung single parents ka, nasa abroad ka. May posibilidad, kayanin mo lahat ng pangailangan ng mga anak mo. Pero kung nandito ka at nangangamuhan ka lang din, nakikitrabaho ka lang, mahirap talaga na mapag-aral din itong 3 bata. No? Tapos baka naman pagdating Ate Angel ni Tatay Gomer, masundan pa ito. Hindi na kuya. O dapat may family planning Okay. Sa family planning, 3 ang katamtaman talaga. Kasi lalo na maliliit pa itong mga anak mo. Ngayon bang araw nagtanghalian na ba kayo? Wala pa kuya. Wala pa kayong pagkain? Meron kuya nag-uwi ako kaninang hapon kuya. Nagkalman. Mabigyan kita ng kaso parang wala naman tindahan dito. Doon kuya sa Kunan. Saan? Sa labasan pa? Sa sulong kuya. Saan yung sulong? Diyan sa kumpin. Halimbawa, ilog sana upstream. Tatawid ng ilog. Oo. Grabe talaga ang sitwasyon dito mga kabayan ng tao. Baka may tate. Magbili ka ng pagkain, ha? Ano bang nyo dito? Ang layo kasi kapag babalik kami dito para magdala ng sakong bigas. Okay. Pero kung sakali bukas pupunta si Tatay Alejandro doon sa Tatay Billy. Ay kung may dala silang service o kalabaw baka pwede ako makasabay ng sako ng bigas at mga groceries ninyo dito Okay. para nang sa ganun ay may hindi na kayo pupunta-punta pa sa tindahan. Ha? Okay. May gusto ko bang ipanawagan sa mga kababayan natin? Baka may gusto kong ipanawagan kahit sa lingwahe mo na pwedeng matulungan yung asawa mo. Kasi kayo nga dadya abroad, nukat dak nga tulungan. Kailangan nga mapawar dya asawa. Gamin kasi ti rigrigat ni. Nukat dak nga tulungan. Yapay ko. Dahil alam ko naman na mabuting tao si Kuya Gomer, di ba? Oo kuya. Kaya nararapat din na tulungan na makatanggap ng tulong. Dahil alam ko sa loob ng bilangguan mahirap. Oo kuya. Diba? Nagsasabi ba sa yung mister mo kung anong hirap ang dinadanas niya? Oo kuya. Anong sabi niya sa iyo? Mahirap lang kami, sabi niya kuya. Kumbaga nahihirapan talaga sila Oo, doon. kuya. Okay. Kasi alam naman natin na sa loob ng bilangguan mahirap talaga. Ate Angel, ito na lang sa huling pagkakataon.
may gusto ka bang mensahe para kay Tatay Gomer? Sabihin mo po sa kanya sa pamamagitan ng camera namin. Kay Gomer, kuya. Anong sabihin ko, kuya? Ikaw, kung ano yung gusto mong sabihin sa kanya, yun nasa puso mo. Kumusta ka latatan? Gomer, tanta ka nga. Ang kanahin nga pan makita ita. Ta dati nga karigrigat. Sabihin mo sa ate sa kanya na mahal mo siya. Mahal na mahal kita, Gomer. Sabihin mo din na namimiss mo na siya. Namimiss ko na, kuya. Okay. So, alam niyo, ramdam ko din kay Ate Angel yung bigat na dinadanas niya mga kabayan o yung bigat ng mag-isa sa buhay. Okay. Ate Angel, ano yung ginagawa mo ulit na pag tinatrabahuhan mo? Magtatanim, kuya, ng mais. Ano tatanim? Nag-aani ka din ba ng mais? Oo, kuya. Marunong ka din? Oo, kuya. Ang pagtatanim ng kamuting kahoy, marunong ka din? Oo, kuya. Lahat yan pinapasok mo? Oo, kuya. Marami. Magkano ang bayad sa iyo sa isang araw, Ate Angel? 250 lang, kuya. Ay, 250? Oo, kuya. Paano mo napagkakasya yun? Kung makadalawa araw ako, kuya, may 500 na ako, kuya. 500 sa loob ng 2 araw. Oo, kuya. Bigat talaga pagdadaanan natin dyan. Ate Angel, alam ko, bigas pa lang magkano na ngayon? 250, kuya. Di ba? Paano pagkakasyahan yung 250 na yun? Ate Angel, ganito sana may mga blessing pang dumating sa amin, ha? Oo, Para may bahagi namin sa'yo. Ate Angel, alam ko, lahat itong sinasabi mo talaga totoo ito ay kasi ramdam ko sa'yo yung bigat na pinagdadaanan mo. Ano? Oo, kuya. Kaya Ate Angel, ngayon na habang wala pa si Kuya Gomer, sana huwag kang mapapagod para sa mga anak mo, ha? Oo, kuya. Huwag kang mapapagod na alalayan habang maliliit pa sila. At sana, pagdating ng araw, susubukan namin ang magagawa namin para makatulong sa pag-aaral nila, ha? Oo, kuya. At pagdating ng araw na makapagtapos sila, alam ko sila yung mag-aahon sa iyo sa kahirapan. Kaya importante, sabi ko sa iyo, yung edukasyon, di ba? Oo, kuya. Kaya gusto ko makapasok itong mga anak mo. Naawa ko sa anak mo, hindi pa pala nakatungtong ng pag-aaral. Wala pa, kuya. Kahit na nandito si Kuya Gomer ba? Oo, kuya. Hindi din. Ganun, ibig sabihin yung kinikita ni Kuya Gomer kulang pa rin Kurang, kuya. para sa mapag-aral sila. Oo, kuya. Bakit sa construction ba magkano ang kinikita ni Kuya Gomer? Kadalasan sa isang araw, may 500-600 ba? 2,000 lang, kuya. Kung may absent. Sa isang buwan yun? Oo, kuya. Ay hala, 2,000 lang? Oo. Grabe, kaya pala hindi na pag-aral ang mga bata. Oo. Grabe naman yun, 2,000 sa isang buwan. Di, siyempre, sa araw-araw pa lang, marami na kayo na uutang o Marami nababali. na. Oo, Kaya kuya. pagdating ng sahuran, wala na yun. Wala na, kuya. Hindi ko alam mga kabayan. Kayo ba'y walang kalupaan dito? Wala, kuya. Kasi hindi talaga kayo taga dito at iba kayo, di ba? Oo, kuya. Alam niyo kasi kung kahit pa paano may lupain sana dito si Ate Angel, ay meron silang sariling kita. Pero sila nakikitanim lang talaga dito. Kaya, ayun yung mahirap. Okay. Sige Ate Angel, sa ngayon, masaya kami na nakilala po namin kayo, ha? Oo, kuya. Napakabata mo pa, mas matanda ako sa'yo. Kasi ako 30 na. Yeah. O, ikaw 28, tama ba? Oo, kuya. Ikaw 28 lang. Kaya, bata ka pa, no? Ikaw ba walang planong mag-abroad? Wala, kuya. Kahit ba lumaki itong mga bata, ayaw mo mag-abroad? Ayoko, kuya. Dito lang nilapa ako. Kasi ayaw mo malayo sa mga bata. Oo, kuya. Itong mga bata, gaano mo kamahal? Mahal ko na mahal yan, kuya, sila, Kahit wala yung ama nila, ako wala pa na nagkukupan sa kanila. Huwag mo silang pabayaan natin, ha? Oo, kuya. Okay. So, sige. Angel, sa ngayon, mga kabayan, ay masaya kami na may panibagong kwento naman ng buhay na naibahagi sa amin si
Ate Angel. At masaya din kami na nakita kong inilalaban niya yung mga anak niya. Itong tinitira ninyo ay kanina ito. Kay Gomer, kuya. Bahay niya. Pinundar niya ito noon. Oo, kuya. Nung nag-surrender na niya ito na ipundar. Oo, kuya. Okay. Tapos, ibig sabihin, bago mo siya makilala, nandito na itong bahay. Oo, kuya. Tapos, kayo ba'y kasal? Hindi. Hindi, kuya. Hindi pa. So, kahit hindi naman sila kasal, bahay niya na rin to. Ano, kasi mag-asawa kayo, may supling na kayo ay. Okay, so, kahit pa paano pala nakapagpundar si Kuya Gomer ng munting tahanan na ito. Kaso nga lang, makita natin na hindi talaga siya totally tapos. Ito ba, Ate Angel, pwede kong maipakita yung loob? Pwede, kuya. Okay lang? Tara, samahan mo kami. Nagulo lang dati unig. Okay lang po, okay lang. Tingnan natin ang ano nila. Tingnan nyo naman, nakita nyo kanina ito yung lutuan niya. Tapos tingnan natin yung loob ng bahay nila. Ay, okay. So, may semento naman dito. May sementado silang hinihigaan. At yung pader nga lang ay hindi tapos. Tapos wala ding dingding dito. Wala siyang division. So, ang nagsisilbi lang nilang harang ay itong ano lang, kortina. Kumbaga, kahit pa paano may naipundar si Kuya Gomer bago niya maiwan dito sa bahay na ito itong si Ate Angel. Ano? May masisilungan sila na hindi sila kahit pa paano mababasa. Kung talagang makita natin dito sa norte na ang mga naghihirap dito kahit pa paano may simentadong bahay, hindi kagaya sa Bicol na talagang may mga natutulog sa palapa ng niyog. Dahil ito sa magsisikap din sa pagtatanim, sa pakikitanim, nakakapagpundar sila ng ganito. O sa pagtatrabaho sa kalsada, sa pag-construction, ganyan. Okay. So, dito kayo sama-sama natutulog ng mga anak mo. Oo, kuya. Okay. So, ngayon, ipakita natin itong loob ng bahay niya. Binigyan tayo ng karapatan ni Ate Angel na maipakita ito. Anong latag nyo? Kuya. Anong nilalatag? Oo, kuya. Banig. Yun, kuya. Ayan ang hinihiga nyo? Hindi, kuya. Sa kayo humihiga? Dito, kuya. Anong nakalagay? Banig, Banig, kuya. kutsyon, Hindi, kuya. Sako. sako. Yung balik yata yung sako. Yung banig Ay, na sako. parang sako na tinahi-tahi Oo. para maging banig. Grabe naman. Ang tinutulugan pala nila dito mga kabayan nila Ate Angel ay sako ng mga bata. Maganda din, magkaroon man lang sana sila ng foam kasi alam niyo naman ang bata ay semento pa rin to kahit pa paano. Malamig yan sa likod ng bata. Posibilidad magkaroon ng sakit sa baga. So, okay. Salamat Ate Angel ha sa Okay. pagpapakita sa amin nitong ano ninyo, nitong bahay mo. Wala ding mga gamit kami dito nakikita parang kay Tate Alejandro. Wala ka makikitang kahit anong gamit. Lagay nila ng gamit karton. Ayun o, karton. So, wala na ibang gamit. Talagang karton lang talaga. Tapos, unan at sako na higaan. Yun lang. So, yun. Sana matulungan natin sa Ate Angel sa kanyang mga anak. Yun lang po. Maraming salamat ulit. At mag-stay pa kami dito. Napagpuntahan pa kami kay Ate Angel. Maya kami uuwi. At sana pagpalain kayo ng Panginoon, mga viewers. At sana ganun din si Ate Angel pagpalain ng Panginoon na mabigyan ng blessing na naaayon sa kailangan nilang tulong. Muli po, Marcos TV Channel, Commander ni Marcos, Rans TV. Supportahan yung team namin. At gagawin namin ang lahat para sa mga kababayan natin. God bless po sa lahat. Ingat po kayo.